Good morning. It's 5 a.m. Lalakad na kami papuntang train station kasi pupunta kami ng airport. Tapos lilipad kami going to Copenhagen, Denmark. So napakaaga namin gumising despite na ang late namin natulog kagabi. Pero okay lang naman, kinaya. So see ya. Ganda ng streets nila sa umaga. Ang linis. So we are about to land in a few minutes. Dito na kami sa Copenhagen Airport. Then mag-take lang kami ng train going dun sa hotel namin. Kaso 3 p.m. pa yung check-in. Anong oras pa lang? 9 a.m. pa lang. So, mahaba-haba pang pag-iintay. Iiwan namin yung gamit. Hanap lang kami ng parang locker or baka pwede namin iwan sa hotel yung gamit namin. Tapos, yun, mag-breakfast muna. Hanap kami ng masarap na pastries bilang kilala ang Denmark sa masasarap na pastries. By the way, nandito kami ngayon sa Copenhagen. This is the airport. Kakalapag lang namin from Schiphol, Amsterdam. Yung airport nila hindi sobrang laki pero for me maganda. Lalo yung mga lounge nila sa loob. Mga waiting area. Charming. Very Scandinavia. Maraming touch ng wood. Temperature outside siguro nasa 12. Eto, hanapin lang namin yung platform ng tren going to our hotel. Nakabili na kami ng ticket going to Copenhagen Central. Waiting lang kami dito sa train station, dito sa Copenhagen Airport. Medyo nalito lang kami kanina kung saang track dadaan yung tren. So, nagtanong na kami dun sa isang crew or sa isang staff para sure na tama yung route. Kasi kahapon papunta kaming Antwerp, Belgium, medyo nagkamali kami ng train na nasakyan. Pero okay naman, mabait naman yung inspector. May nag-inspect, natapatan kasi may nag-inspect ng ticket. Though may ticket naman din kasi kami talaga, ang mali lang is hindi kami dapat dun sa tren na yun sumakay. May ibang tren para dun sa ticket namin. Ayun. Ito yung train station nila. From train station, lalakarin lang namin yung papunta ng hotel. Mga 7 minutes daw yun eh. Actually, ito lang yung Tivoli Garden sa likod ko. Medyo malapit lang. Tivoli. Di ba nga, Tivoli? Ang sabi sa weather forecast, sa phone, gloomy, pero so far clear naman ang sky. Siguro mamaya, baka ganun talaga ang weather sa Scandinavia. Medyo unpredictable. Siguro later or tomorrow, pupunta kami dyan sa Tivoli Garden, pero hindi naman kami sasakay. Ano lang, entry ticket lang, papasok lang kami. I think maluwang din yung park, yung theme park. Kaya madami namang makikita. Itong Copenhagen, bike city din siya. Maraming nagbabike, yung mga locals. Pero gusto ko mang itry, nagdadalawang isip magbike. Kasi hindi ko alam yung rules nila sa kalsada. So, maaring mag-cause pa ako ng aksidente or traffic. Kasi, parang normal transportation yun for the locals. So, mahirap na makaistorbo. Init ng sikat ng araw, pero malamig naman yung panahon. Pangarap ko talaga makapunta dito sa Copenhagen. Dito mismo sa Denmark, dati pa. Gusto ko yung Scandinavia feels, yung Nordic ba, ganun. Kasi di ba sa mga interior design nga ng mga bahay, sasabihin
ng client. O gusto ko Scandinavian or Nordic yung design. So yun. Sila yung mga nasa northern part ng Europe. Check-in sa hotel ay 3 p.m. So it's currently 12:30 pa lang. We still have 2.5 hours na bubunuin or iintayin. Pero okay naman ako sa ganitong setup habang nag-iintay. Tapos once we check-in siguro, pahinga lang din. 1 hour. Mahiga, ganyan. Stretch. Then yun. Late afternoon, labas na kami. Mag-check lang kami ng happening sa sa sentro. Papunta kami ngayon ng Newhound. Naglakad lang kami from our hotel. Siguro mga 30 minutes. Kanina pa kami naglalakad. Ang masarap dito, kahit naglalakad kami, maganda yung panahon, hindi na ulan, clear yung sky, tapos yun nga, malamig, so hindi ka papawisan. Malapit naman na kami, siguro mga 10 minutes pa na lakad. Finally, we're here at Newhound, dito sa Copenhagen. Sikat siya na tourist attraction. Para siyang entertainment district dito sa city. Isang mahabang stretch yan ng mga colorful buildings. Yan, hanggang dun. Sarap sa mata ng mga kulay. Though sobrang touristy, ang dami talagang tao. Pero kapag nasa Copenhagen ka, hindi pwedeng hindi mag-drop by. Kaya yun, saglit lang kami dito. Tinignan lang talaga namin siya. Tapos, check kami ng ibang lugar. Tapos na namin i-check yung Newhound. Umalis din kami agad kasi marami talagang tao. Tapos wala namang masyadong magagawa unless kumain ka or uminom. Pero yun, right after namin i-appreciate yung ganda ng mga buildings, pati yung kanal, nag-decide na kami na pumunta ng The Little Mermaid by Hans Christian Andersen. Yung novel niya. Kaya, umaambon. Medyo madilim, oh. So yun, puntahan lang namin yung statue ng Little Mermaid. Mga 24-minute na lakad. Sana lang wag umulan pa. Kasi parang landmark talaga ng Copenhagen, yung The Little Mermaid. Though medyo maliit lang yung statue. Actually, lang siya, parang baka yung iba ma-disappoint kasi akala nila malaki. Pero maliit lang talaga yung size ng statue. On the way dun sa Little Mermaid, nadaanan namin tong huge fountain na to. Interesting, maganda. Tapos maganda rin yung simbahan dito. Hindi ko na na-check kung anong tawag, pero yeah. Malapit na kami kay Little Mermaid. Mga 50 steps away na lang. Then ito yung dagat. Buti inabutan namin na may araw pa. Actually, anong oras na ba? 7:30 p.m. na. Pero maliwanag pa din. Mga 9:30 siguro lulubog yung araw. Maganda rin naman pala yung yung surroundings kasi may mga garden, yan, may mga puno, upuan. So, pwede rin dito ang family or pwede ka ring mag-unwind. Sa harap mismo ni Little Mermaid, merong mga bench, parang garden, maraming puno. Ito. Ayan, para siyang park. So, yun na nga. Tapos na kami magpa-picture sa Little Mermaid. Daming tao. Talagang
after magpa-picture ng isa, susundan agad ng ibang batch. Pero yun, must see kasi siya eh, must see pag nasa Copenhagen ka. At least daanan. Hindi naman kailangang magtagal doon sa statue. Kasi tulad nito, may garden din naman. Para may park, tapos maraming bench na pwede kang maupo. Since medyo malayo siya dun sa sentro, siguro kami naglakad kami ng 20 to 25 minutes from Nihaun going here. Kasi lakad lang talaga. Inabutan namin, medyo maraming turista. Pero tolerable naman. Pwedeng, hindi naman pila ang dating sa pagpapapicture. Kasi kung pipila ka pa, malamang sa malamang hindi na ako magpicture. Yun, ano lang, nagpapatay lang kami ng oras. Masarap din kasi dito magstay. Relaxing in front of harbor ng dagat. Siguro, magstay lang kami dito ng another 20 minutes pa. Tapos balik na kami sa city center. Hanap kami ng pwedeng makainin ng dinner. Kasi medyo maaga din nagsasara yung mga restaurants dito, ng mga shops. Sayang nga, hindi ko nadala yung yung art supplies ko or yung materials ko. Maganda sana mag-paint dito. Kasi bukod sa, ayun, malamig. Actually, parang 8 p.m. na, pero sobrang liwanag pa. Late nagsaset yung sun, siguro around, yun nga, mga past 9. Kaya, mas mahaba yung araw, mas masarap, mas marami kang mapupuntahan. Ayun, balik na rin kami maya-maya dun sa city center. Nag-drop by na din kami dito sa Amalienborg Palace since along the way naman siya papunta and pabalik dun sa The Little Mermaid. Ganda ng langit oh. Ka-compliment siya sa architecture ng palace. 360 degree. Ganda. Tapos, may church dito eh, yung dome. Parang largest dome siya sa Scandinavia. I think it's called Frederick's Church. Dito lang siya sa gitna. Yun. Saan ba? Yun. Yun yung dome. Ganda. Ganda dito. Ang lawak nung square or yung ano na yun, yung palace. Ang ganda nung church. Laki din ng dome. Hindi lang siya ganun kalaking tingnan sa video. Ganda. So yun, diretso na kami. Hanap na kami ng makakainan kasi baka nga sarado na most of mga restaurants, baka nag-close na by this time. So, check lang namin. Naghahanap pa rin kami ng makakainan. Wala kaming makita pa. Pero may mga fast food dito. Para siyang shopping center eh. Tabi lang siya halos ng Nihaun. Actually, may mga fast food, McDo, yan. Ito lang sa harap. Good morning. It's another day in Copenhagen, Denmark. Kakagising ko lang. Tapos, dumiretso na agad ako sa restaurant nila. Kasi meron ditong buffet breakfast. But I had to buy. Kasi hindi siya nakasama dun sa hotel package na nabook namin. I think basic breakfast lang ito for them, no? May hash brown, may meatballs, may cheese, may ham, may egg, coffee, juice. Tapos okay naman siya for me itong selection ng food. Ang hindi naging okay sa akin ay yung wala silang parang hindi masyadong kompleto yung yung gamit sa hotel nila. Wala ring blower. Though, I think decent yung price na nabayaran. Pero wala nung mga basic na kailangan sa hotel. Ni walang slippers. Pero, ayun, siguro lesson learned. Next time, double check na lang din. Ano pa ba?
Yun, ang daming tao. Kasi breakfast time talaga, mga 8:30 a.m. I'll try to show you itong area, itong restaurant area nila. So may idea kayo. Hindi lang kita masyado pero yeah, madaming tao. So ako, as in woke up like this. Wala pang ligo, toothbrush lang. Tapos dumiretso na ako dito para kumain. So tapusin ko lang itong breakfast and then prepare na. Probably after lunch, labas na kami. We'll try to check other attractions like the Tivoli Garden, yung mga Rosenberg Palace. Yun, meron pang Castellet pero hindi ko sure kung mapupuntahan namin lahat kasi mas gusto ko chill day lang, relax lang somewhere. See ya! Naglalakad na kami papuntang Rosenberg Garden. So dito may museum and then behind me is the Tivoli Garden. Later, siguro 5 p.m. pupunta kami dyan. Mga extreme rides, oh. Though hindi ako fan ng mga pa-rides na ganyan. I-check lang talaga namin kung ano meron sa loob. Magkaibang bayad naman kapag entry ticket lang and then unlimited rides. Magkaiba sila ng bayad. On set! 1, 2, 3! Buka! Doon sa may kabila ng bridge, may nakita kaming Pinay. Sigaw siya ng sigaw. Para may ni-instruct siya ng mga kaibigan niya sa kabilang bridge pa. As in malayo. Ang sinisigawan niya. Sabi niya, pause, ganito. Buka mo yung kamay. Ang layo ng pagitan. As in, paskandalo yung dating ng pagsigaw. Pakalakas. Tapos nagulat siya nung in-approach ko siya kasi, ayun nga, Filipino din. Si ate. Pero bihira ang Pinoy. Konti pa lang yung nakikita ko. Mostly sa mga touristy parts lang. Parang merong Sunday market dito sa likod ko. Mostly mga antique yung binebenta nila. I don't know kung antique pero more on para sa mga souvenirs, mga made up of brass, metal, bronze, ganyan. Hindi na kami dumaan. Actually, papunta kami sa isang restaurant. It's called Apothec 57. Hinahanap lang namin. Sentro lang din siya. Malapit siya sa mga tourist attractions like yung pupuntahan namin na Rosenberg Garden. So, tabi-tabi lang. Yun naman yung maganda dito. That's the Church of the Holy Ghost. So, hindi ko lang alam kung ba't ganun ang tawag. Pero, ang ganda ng facade niya. Yung brick wall. Nice. Nakarating na kami dito sa Rosenberg Castle. Bali, itong nakikita nyo, ito yung garden. Parang courtyard ng castle. And, yan yung castle. Puntahan ko lang. Medyo malapit lang naman. Pero, yung castle entry, may bayad yon and hindi naman ako interested din na pumasok na. So, magstay lang kami sa labas. Then, magpe-paint ako later. Etong parang maze garden na to, marami ditong mga roses. Wala pa lang siyang bulaklak. Ayun, mga roses. And then, iba-iba pang halaman. May tulips pa actually. Pero yung rose, wala pang bulaklak. Ito na yung, castle. It's nice, no? May mga tao doon, nakalinya, going inside the castle. Kasi, ayun nga, may mga makikita naman doon eh. Umupo lang ako dito sa bench under the tree. Kasi medyo umaambon. Bad trip nga eh. Pero, tolerable naman yung ulan. Kaya namang hindi mabasa ng sobra. Basta hahanap lang ng puno na masisilungan. Tapos ito lang yung castle.
Maluwang yung courtyard niya or yung garden. Sarap lang mag-relax. So bali, ito yung napili kong spot nung nag-paint ako. Tapos ito yung kinalabasan niya. Mabilisan ko lang siyang ginawa kasi naulan nga. Muulan. Buti na lang acrylic ginamit ko. Kaya, ayun, kahit mabasa siya, hindi naman siya madadamage. So yun. Ligpitin ko lang yung mga ginamit kong art materials. Tapos, sibat na. Hanap kami ng siguro cafe para makapag-painit ng konti. Kasi yun nga, malamig tapos umaambon pa. We found a very cute cafe dito lang across the Church of Holy Ghost. Ang pangalan ng cafe ay Cafe Valkenborg. Para siyang traditional Danish cafe or restaurant. Nagsaserve sila ng hot drinks, cold drinks, and then meron din silang meal, complete meal. So we ordered cafe latte and then tea tsaka apple cake. Mukhang sarap. Very cozy nung place lang. Ang lamig din kasi sa labas na ambon. Tapos ito, ganda. Tapos yung CR nila pwede kang matulog. Parang CR with candlelight. Kain lang kami. Painit lang kami with tea and coffee. Tapos diretso na kami sa Tivoli Garden. Welcome to Tivoli. Bagay ito sa family. Kasi theme park. If I'm not mistaken, well, iba-iba kasi yung nakikita ko noon Parang ang sabi, second oldest na themed park in the world. Pero may nakita rin ako na pang third lang siya. Kasi yung oldest daw ay nasa Austria. Tapos yung second oldest, nasa Denmark din. At saka ito, nasa Denmark din. So yun. Pwede naman mag-research na lang din. Pero sa Denmark, second oldest siya. Pumasok lang kami. Wala naman kaming balak mag-rides. Pero kung may horror train daw or horror house, tatry namin. Aside sa mga rides, meron ding mga restaurants, cafe inside. So, walang magugutom. Pero parang mas pricey kasi yata sa loob. Meron ding stage doon. Siguro may show kapag gabi, ganyan. And kung di ako nagkakamali, ito yung inspiration ng Disneyland. Maluwang yung yung park or yung theme park. Kahit umuulan, marami pa ring tao. May mga bata. Parang hindi nga sila takot sa ulan As in, kahit mabasa sila ng ambon, okay lang. So, libutin lang namin yung park. Medyo tumila na yung ulan, kaya okay na din maglakad. Kanina kasi kahit pa paano nababasa talaga. Pero ang maganda dito sa Tivoli, maraming puno. So, nahaharang niya yung patak ng mga ambon. Hindi ko sure kung ilang or kung gaano kaluwang to, no? Pero susubukan kong lakarin yung kaya ko lang. Ito nasa likod ko, roller coaster. Mahaba yung mga ikot-ikot niya. And definitely hindi ako sasakay dyan. Mahiluhin ako, tsaka nalulula ako sa mga ganyang rides. Kaya titingnan ko na lang sila.
Wala naman ditong ano, horror train or horror house. Mostly pang kids talaga. Merong parang cotton candy na tindahan dito. So, ano meron dito sa corner? May cute little cafe. Very, fairy tale ang dating. Cute, tapos, yung mga, cute yung mga tindahan. Maliliit. Parang storybook. Tapos, ano ba tong mga to? Ayan. Mostly kainan, ice cream, mga sweets for the kids. Kagrabe naman ito. Bakit binabaligtad yung mga tao? Wala akong makuha ang comparison or kung saan ko siya pwede i-compare. Kasi hindi ko rin matandaan kung ano itsura ng Enchanted Kingdom tsaka ng Star City sa ngayon. So, baka safe to say na para sa Enchanted Kingdom. Pero mas maraming rides. Tapos mas maraming options para sa kakainan, ganyan, kung saan pwedeng mag-merienda. Ang cute naman itong narrow alley, narrow street. Fairy tale talaga, Diretsuhin ko lang to. Tingnan ko kung ano yung mga pwede ko pang makita. So, may mga souvenir shops. So, ito mga parang games with prizes, I guess. Hindi ako sure. Kasi may sweets, lollipop. Nakakita rin ako ng churros. Maluwang din pala. Akala ko tapos na dun sa may parang yung parang fairy tale little town or little park. Parang bumalik lang ako sa entrance ba to? Parang eto din yung hindi, ibang entrance yung pinasukan namin kanina. Okay. Ito yung parang Indian temple or Indian castle. Ang ganda nitong temple. Parang minimimic niya yung mga Indian temples like yung Taj Mahal. Pero in reality, yung mga nasa loob niyan yata mga restaurants din. Ganda. Kahit saan may kainan dito. May mga table at chairs na pwede kang upuan. Ayun nga, kaso medyo maambon. So, mas okay kung nakasilong. Isa pa sa magandang characteristics ng mga Danish, ang husay nilang mag-English. Magaling. Kaya hindi ka problema pagdating sa communication. Walang language barrier kasi mas magaling pa nga silang mag-English kaysa sa akin. Well, hindi ko naman sinasabing magaling ako kasi palya-palya din naman ang grammar ko. Pero mahusay sila. Kaya kung balak nyong bumisita din dito, hindi kayo mahihirapan sa pakikipag-communicate sa mga tao. Nahanap ko lang yung CR. Dito yun. Ang cute nung CR nila, pero syempre hindi na ako nag-video, no? Yung CR nila may mga effect ng chirping birds, tapos may mga painting ng animals, and may light, tapos may mga silhouettes ng wood or mga branches ng ng puno. Kaya yun nga, very fairy tale ang dating. Masarap mag-CR kasi din, kumbaga very creative yung ginawa nila dun sa restroom. Kumain na kami ng dinner after namin sa Tivoli.
Tapos, we decided na pumunta sa church. Ang pupuntahan naming church ngayon ay yung Church of Our Savior. So, kailangan namin mag-cross ng bridge mula dun sa area kung nasan kami kanina. So, ito, papunta dito sa Nihon. Pero hindi na yata kami makakarating nung Nihon na district. Mas malapit itong Church of Our Savior. Kahapon nakita ko tong bridge na to pero hindi kami dumaan. Ngayon lang namin tinry kasi kailangan talaga namin mag-cross. So, lakad lang kami. Siguro mga 10 minutes pa ulit. Nakaka 10 minutes na kami ng lakad. So, okay din kasi natagtag kami. Kakatapos lang namin mag-dinner. Nandito na kami sa Church of Our Savior. Sorry sa itsura ko kasi umaambon. So, ito siya. Yung bell tower niya, pwede siyang akyatin. Actually, din yun pinupuntahan din talaga ng mga turista. Parang yung spiral na hagdan dun sa bell tower. Kasi bibigyan, makikita mo dun yung 360 view ng Copenhagen. Hindi kami sure kung open pa yung church. Pero one thing is for sure, wala nang misa. So, check lang namin kung pwede pa kami pumasok. Yeah, church is closed. Yeah, so church is closed. Pwede tayo maupo muna doon if you want.